Medyo ang hirap po talaga dahil mga bilihin ngayon. Sobrang tataas na po. Kulang na kulang. Ganito kung ilarawan ni Rowena Matias ang Social Security System o SSS pension na kanyang natatanggap buwan-buwan. Ayon kay Rowena, taong 2009 nang magsimula siyang makakuha ng buwanang pensyon matapos mamatay ang kanyang asawa at naiwan sa kanya ang 4 nilang anak. 3 pa rito ang nag-aaral noon, kaya kasabay ng natatanggap niyang pensyon ay nagtatrabaho siya bilang sales lady. Ngunit taong 2014 nang siya ay matigil ng magtrabaho at tanging ang buwanang SSS pension ang inaasahan niya para sa gastusin. Yung iba po, hinuhulog ko po sa SSS ko po. Tapos po yung iba sa maintenance ko po sa gamot ko sa goiter. Yun po. Allowance ko po pag papuntang padalo po ako ng lokal, ganun po. Malaking bagay na aniya ito para sa kanya dahil nahihiya rin siyang humingi sa kanyang mga anak na ngayon ay may kani-kaniyang pamilya na rin. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, talagang nagkukulang na aniya ang pensyon na kanyang nakukuha. Kulang po talaga sis. Kaya lang pag ganun po, humihingi na lang ako sa mga anak ko po sis. Inibigyan naman po nila ako awat tulong ng Diyos. Mahal na ng mga bilihin ngayon. Siyempre po kung minsan po sis nahihiya din akong lahat hihingiin sa kanila. Pag may gusto akong bilhin tulad ng mga prutas, ganun po. Kung minsan po, nahihiya na po akong humingi. Ako na lang po ang bumibili din. Halos magkaparehong sitwasyon din ang nararanasan ni Lina Gualvez na dati namang factory worker. Gaya ni Rowena, mayroon din siyang maintenance na gamot ngayon para naman sa kanyang sakit na diabetes. Bukod pa rito ay may mga iba pa siyang gastusin gaya ng renta sa bahay at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung kami lang na mag-asawa, kulang talaga sa amin. Kung halimbawa ako, kulang talaga yun, lalo sa upa ng bahay. Mahal po ang upa ng bahay. At saka yung mga bilihin ngayon. Kaya di rin sumasapat sa buwana, sa isang buwan. Talagang kalagitnaan lang, wala na. Makabili lang ng gamot, okay na. Sa akin. Ngunit ayon kay Aling Lina, kahit maliit ay malaking tulong pa rin ito kaysa naman wala siyang makuhang pera buwan-buwan. Hindi, nahihiya na kasi ako halimbawa. Pag hingi-hingi sa mga anak mo kahit kumikita sila. Di ba? Minsan mahihiya ka rin sa pahingi ng ganun, Kaya pag may pera ko, sarili ko na lang kung anong gusto kong bilhin. Sa kabila nito, hiling ni na Aling Rowena at Aling Lina, gaya ng ilan pang umaasa lang din sa monthly pension mula sa SSS, na sana'y madagdagan din ang kanilang nakukuha sa ahensya. Ngunit ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, wala pang aasahang dagdag pensyon dahil wala pang pagbabago o nakatakdang pagtaas kaugnay nito. Sa ngayon ho, there is no way for us to increase the pension of our 3.6 million members because naka-defined benefit to eh. Mababawasan aniya ang fund life ng SSS gaya ng nangyari noong nakaraang administrasyon. During the last administration, nagbigay ng increase ng 1,000 pesos the former president. And ang impact nito sa fund life ng SSS, biglang naging up to 2032 na lang at that stage. So, 14 years na lang ho ang buhay ng fund life ng SSS. Nauna nang ipinahayag na tuloy ang nakaschedule ngayong buwan na pagtataas sa kontribusyon ng Social Security System o SSS. Paliwanag ni SSS President Declaro na ang pagtaas ng singil sa contribution ay upang tugunan ang maaaring pagbaba ng pondo ng SSS at para mapataas ang financial fund nito na maaaring magreresulta ng pagdoble ng fund life ng state-run social insurance program. Dagdag pa niya, katumbas din naman ito ay ang mas magandang benepisyo para sa mga miyembro ng SSS.